Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Mayroon akong natanggap na request from our avid subscriber tungkol sa isang sikat na dibuhista to be interviewed. Siyempre, atin nating tugunan dahil nga naman siyempre, tagahanga ito during the 80s and 90s. At bukod pa dito, itong idol natin ay nakatanggap ng Gawad Parangal ni Doña Elena Roses sa ilalim ng Graphic Arts Service Incorporated at affiliated publication bilang pinakamahusay na dibuhista noong 1991. So, dahil po sa mga request nyo, atin pong tunghayan o balikan ang kanyang buhay comics at sa mamagitan ng kanyang mga anak, mas lalo natin siyang makikilala sa YouTube channel na ito. Kaya abangan! Tulad ng mga nabanggit ko sa Sunny Anthony episodes, ang comic illustrators ay kumakata ng mga imahe for comic books and strips. This genre uses visuals in a series of sequential panels to tell a story. Most comic art includes text not written by the illustrator, so they must learn to incorporate the text and the font as part of the overall design. Itong ating bida sa comics ay tinuturing na siyang superstar dahil sa pagpapakita ng dedikasyon at pagpapaunlad ng sining. Hindi na mabilang ang kanyang mga ginawa, kung kaya naman nakamamanghang makita ang kanyang mga obra. Ng mga panahon na yon, hindi lamang sa comics kundi sa larangan na rin ng layout animation. Halika, samahan niyo akong matuklasan ang kanyang kwento sa pamamagitan ng kanyang mga anak na si Jerome and Floyd Rivera. Welcome Jerome sa aking vlog. Buti at pinaunlakan mo ako. Alam kong sobrang busy mo eh. Kaya andito ako para siyempre malaman natin yung kabuang kwento ng buhay ng daddy mo, lalo na sa comics. Anyway, andito si Jerome for his dad at siya yung magsasalita for us. So, kumusta na kayo Jerome after your dad's demise? Or pagkawala ng tatay nyo, ano ang naging buhay-buhay after that? Naka-recover na rin kasi yun naman ang gugustuhin ni Dad. And siyempre, nung talagang malaking talaga yun. Malaki talaga ang impact ng pagkawala niya. Medyo disoriented nung una. Lalo na ako kasi ako ang nakasama niya talaga ng matagal. Dahil ako ang pinaka-late na nag-asawa sa amin. So, ang naging sakit pala ng dad mo? Tinamaan siya nung pandemic. Pandemic, naalala ko siya eh. Nung kasagsagan ng pandemic, di ba? Parang ang daming na biktima ng Weak ang immune niya kasi hindi siya immune dahil siya, meron siyang nagkasakit siya sa puso eh, dati. Meron pala siyang history. May history no. Pero nung pandemic, may ginagawa ba siyang project nun? Meron. Tanda ko. Sa may nagpa-background design siya. Hindi ko na maalala kung saan studio yun. Basta gumagawa kami mga local, mga background design dito lang. Parang yung studio na ginagawa namin, balak mag-produce ng show na local. Okay. So yung mga background design na ginagawa niya, mga kiyapo, mga ayun, buti nandito si Floyd. Napaaga ba o na-late ka? Na-late? Umabol dahil sa interview namin ni Jerome. Anong pinagagawa mo ngayon? Ngayon, gumagawa ako ng mga design sa online na rin. Natapos na yung ginagawa kong storyboard kailan lang, last year. Ngayon, mga design. Pero, mga fly-by-night lang yung mga gawa ko. Pero, di ba matagal ka na? Matagal na. Tagal na ako sa animation. Nag-start ako, 2000 to. Naalala ko nga nung nag-start ako, yung totoong start ng animation. Tagahatid lang ako ng trabaho ni Daddy. Sa Pasig. Minsan nga, ako lang ang naghahatid sa kanila sa office eh. Ako lang ang nagdadrive eh.
Ihahatid ko sila sa Pasong Tamo. Doon yung pasi dati, di ba? Nakwento ni Jerome, nung nasa pag-asawa kayo, parang siya yata yung napirmi rito eh. Oo, sila yung Oo. naging Batman ng Robin sila eh. Naging Oo. ganun sila ni Daddy. Sila yung tumutulong sa kung ano yung ginagawa ni Daddy. Oo. Ito yung mga gawa ni Mang Clem. Halos dito na lahat yata ay naka-file na rito eh. Ito na ba yung mga buong Hindi, ito yung mga nasalba. salba? Kung lahat ng gawa ni Daddy, ano siguro, baka abutin ng ano yun, mga isang aparator siguro. Grabe oh. Oo, kapag yun talagang lahat. Ito lang Kasama na yung mga nasalba. filings ng animation dyan ah. Animation. Hindi. Kung kailan siya gumagawa. Yan, grabe, ang ganda. Mga ano lang to. Mga inspirational art lang to. Mga actually, mga hindi na-publish to. Ayan. Kasi dati, ano ba, Ilatag mo dito yung iba. Yan. Yan. Galing. gusto niyang gumawa ng story and art dati. Pero di ba, parang ang alam ko, may ginagawa siya din istorya eh. Marami siyang niluluto dati. Actually, ano na to, may mga synopsis na nga ito. Ewan ko kung Sayang, mapakita ko sa'yo mamaya dyan. Ayan. Mahilig siya sa mga Amazona. Oo. Style kasi mga ano yan, jungle, ano. Parang si ano, Character. Red Sonja. Parang gano'n. Frank Thorne, ano yun. Ay, isa rin sa hinangaan niya yun. Ito, kanilayang ko to. Photoshop. Ikaw na nagulay yan. Galing. Ano nga pala work mo, Jerome? Layout, sa animation, tsaka storyboard artist din. Sino, ilang kayo magkakapatid? 4. 4. So, sino yung panganay? Si Jeff. Si Jeff. Ano yun, Oo. nagsusupervise na sa layout yun. Ano Ikaw yung pangalawa. okay. So si Jeff, yun yung naabutan ko. Kumuha ko ng trabaho sa kanya eh. Yung panahon na nag-layout din ako eh. Ang ganda. Ang dami palang files ni dito eh. Yung Ito, mga, reference lang to. mga gawa niya ng mga panahon na siya. Nagpaplano sana. Sayang nga, hindi natuloy. Noong 2010 ay may nabuo na sana siyang plano na pinamagatang burlesque comics. Unfortunately, hindi ito naisakatuparan ni Mang Clem. Ito sana ay isang babasahing nagtataglay ng malayang pagpapahayag. Hindi ito hubaran sa literal ng kahulugan. Ito ay nalimbag upang maglantad ng mga katotohanang kadalasan ay pinagkikibit-balikat ng masa. Ang bawat mensahe ng mga katahang istorya na nakapaloob sa babasahing ito ay inihahandog sa sambayan ng Pilipino. Ang mga nilalaman ay may pamagat na perang Hapon, sanglaan, pagpag at ang arkitekto. Ang perang Hapon ay isang kalunos-lunos ang hatid ng World War II para sa mga Pilipino, partikular ang kay Nene sa kamay ng mga sundalong Hapon. Napakasakit tanggapin ang katotohanan hanggang sa panahong ito ay nilulunok pa rin ng maraming Pilipino ang kahalintulad ng kapalaran kapalit ng perang Hapon. Ang sanglaan, nakaisip ng epektibong paraan ng Panginoon ng impyerno upang makuha ang kaluluwa ng mas maraming tao. Sa sistemang iyon ay hindi na kailangan maging masama ang tao upang mapasa kanya. Pagpag, napakasarap isipin para sa mga patay gutom na ang kanilang kinakain at ang kinakain ng mga konyot mayayaman ay pareho lamang kasing sarap ng pagpag. Ang arkitekto, tagumpay na may tatayo ng isang arkitekto ang matayog niyang proyekto. Bagamat hindi niya ginuhit ang buong plano, isang plano ang ginamit niya na tinta ay dugo. Talagang, ang ganda na naman nakalatag na lahat yan. Talagang character design, plot, kompleto. Yung iba, Ito yung mga nasalbang gawa niya. Ito. alam mo yung istorya nung yung kay Mar Santana? Ano yung kay Mang Santana? About dun sa kung paano siya nag-umpisa. Si Daddy, kung paano Oo. siya nagsimula sa kay Mang Santana. Ano siya marami kasing kakilala sa Pasig yung si Mar dati. Na ano rin yan kakilala siya ng parents. Nakilala siya ng parents ni Daddy. Kinuha siyang ninong sa kasal. Pagkatapos, buhat na. Nung una, nagsimula siyang mag-under ng tutelage ni Mar Santana. Pero, nung time na yon parang bata pa siya, na-intimidate siya.
Kaya Kita pala, niya yung oh. ano, talagang iba pala yung ano, yung nababasa mo lang sa comics tsaka yung actual na nakikita mo Oo, kung paano tama. ginagawa, Oo, talagang na-overwhelm eh. Pero pagkakaalam ko, Oo. after 6 months daw, nung nakita ni Mar Santana na pwede na siya pakawalan, is talagang nandun na. Pero ano, Ano yung career niya? hindi pa siya tumuloy Antimano nung ganun nga na-overwhelm siya. Sa tingin niya marami pa siyang kakainin bigas bago umabot sa level na yon. Ano siya, nag-decide siya na magtrabaho muna as factory worker dahil ano Oo, tama. may pamilya na siyang binubuhay noon eh. Hindi pwedeng umasa ka sa training na, na hindi ka sure alam kung ko, may pututunguhan. Nag-clerk siya, di ba? Sa ano yan? Sa pabrika ng sinulid yan sa Yun, Allied Trade. tama. Oo. Ano rin siya doon? Nagtagal din siya ng 7 years doon, parang 3 years doon sa field. Pagkatapos, nakarating din siya sa desk job eh. Nag-auditing, tsaka accounting. So buti na isipan ni dad mo na pagsama-samahin lahat ng mga... Actually, ako na nagkanan nito. Ikaw na nagano nito kasi kakahiwa-hiwalay yan, di ba? Ayan ha. Puro sa kanya yan. Kalas-kalas na nga yan ha. Buti na alagaan lahat. Ano na yan, yung mga iba marurupok na pages. Ilan ba hawak Hindi niyang ito nobela? ano eh, hindi ito nakaayos eh. Sa pagkakaalam mo, ilan ba hawak niyang nobela? Yung natatandaan ko lang na nagsabay-sabay, mga ano yan, mga 15 na titles yan, na sabay-sabay tumatakbo. Pero yun talagang lahat ng ano niya, ginawa niya, hindi ko na mabibilang yun, ano yun, marami talaga. Yan lang yung nagkasabay-sabay sa pagkakaalala ko. Talagang ano, hindi na siya talagang tumatayo sa drawing ano, yung time na yun. Talagang, Grabe nga, ano? biruin mo, mag-isa. Pagkatapos ganun karami, talagang nakikita ko yung mga script, maya ang ano eh, follow up eh, na kung kailan kailangan ma-submit talaga. Biruin mo kasi, ang dami niyang hawak ng mga panahon na yun eh. Tapos, Kahit na hindi ka tumitigil, talagang aabutin ka ng deadline kasi deadline yung isa, pagkatapos yung isa, tumatakbo rin ng ano, deadline. grabe, tindi. Sabay-sabay. So, ang tatanong ko is, sino ba yung taga-hatid sa gasin nun, ng mga panahon na yun? Lalo na, kailangan niya ang oras eh. Kaming tatlo, pare-parehas kaming naghahatid Kung ng sino yung trabaho ni available, Daddy no? nun. Kung sino yung available. Minsan bago pumasok sa school o kaya pag-uwi sa school, naghahatid kami ng ano. Trabaho ni Daddy, kami rin ang nagpapalit ng check eh. So, nabanggit mo nga yung trabaho ni Mang Clem is sa gabi. Bakit gabi? Normally kasi ano eh, ang nagiging style ni Daddy, parang hindi siya naiistorbo. Sa gabi, tulog kami lahat. Mga bata pa kami nung mga panahon na yun. Siguro ang gugulo namin. May sa paniki pala to. Oo, kaya ganun ang ginawa ni Daddy style ng trabaho niya. Mas nakaka-focus siya, mas yung walang distraction. Kumbaga. Oo. Tulog kami lahat, siya lang nagdodo. Ito, ongga-bongga. Ayan, naalala ko to. Ang gubong ganito. Dami. Naka-organize to dun sa mga digital ano na. Sabi na, yung in-scan na. Pero dito, gulo-gulo to. Pero, ano lang naman. Pero ikaw, naranasan mo yung magtinta ka. Oo. Nag-aagawan nga kami dun eh. Dati Parang- kapag nakikita namin si Daddy, nagpe-pen na siya, yung nag-i-ink na siya. Oo. Nag-aagawan kami no ng yung mga page na may maraming mga X, yung X, malalaki oo. yung mga blacking. Agawan kami doon. Nag-aagawan kami doon. Patapos, naalala ko tuloy, yung una kong try ng pag-i-ink na ganun, bata pa ako. Talagang ang dami ni Dading ang dami niyang pinix kasi litong-lito ako doon sa X. Kala ko nung Akala mo yun na yun? Oo, yun yung mga di pinag-iitiman ko ng pinag-iitiman. Patas kung pala, mali. Hindi pa naman mag-blacken si Oo. si Sir Glenn. Saka yung mga niya, yung mga rendering niya, kala ko X yun. Oo. Pinag-iitiman ko din. Kaya nung nakita niya yung ginawa ko, ang dami niya. Meron siyang yung white marker dati.
Yung pang correction. Ay, oo, Oh, naalala may ko ganun. yun. Oo, naalala ko yun. Napupuno tuloy yung kartolina ng ano. Oo. Pero nung nagtagal-tagal, naging ano na kami doon, ang galing na namin magtintan. Sila nga dati, alam ko yung mga kuya ko, kahit walang X, nalalaman nila kung ano yung i-ink na. Natuto sila ng konti sa comics. Ako hindi ako marunong mag-comics. Ang comics ko, yung ano lang, cartoons eh. Yun nga, ang tanong ko kanina kay Jerome kung sino sa inyo ang nakasunod sa yapak. Si Jacob. Si Jacob. Dati, nagka-tempo ako dating gumawa, pero hindi ako nakahawak ng script, lang. Nakapag-cover lang ako dati. So, high school ako ng time na yun. kasi nag-aaral ka nga pala. During summer vacation, sinubukan ko. Hindi, kumbaga, yun lang yung magiging, part-time sana. Masasabi ko nga kung lahat kami nagdo-drawing, pero yung talagang umadapt sa style niya, ako talaga. Kasi si kuya ko tsaka si Floyd, nahilig sila mag-drawing ng mga cartoons na pinapanood namin. Mga Voltes 5, mga ganun. Ako talagang bata pa, talagang ang tinutukan ko na yung mga ginagawa ni Daddy, kinokopya ko yung mga karakter. Yan sila Black Magic dati, sila Demi. Kasi marunong mag-drawing talaga. Miski yung mga stroke sa buhok, yung mga ganun, yung may style yun, di ba? Siya yung pinakamalapit na nakagaya kay Daddy. So kumbaga, kayo yung pinaka-associates ni Mang Clem kasi that time nagsusolo talaga siya, sinosolo niya yung trabaho, di ba? Yun. Pero may naalala akong ilang hawak na nobela ni Daddy. Marami. Naalala ko nga, naghahatid ako ng kumbaga, sa bawat isang issue, 4 na pages, di ba? Naghahatid ako minsan ng parang 16. Kumbaga, 4 na issue yung nagawa niya ng isang gabi. Grabe. Hindi nga nagtataka nga ako kung paano natatapos. Pero sa dami ng ginagawa ng Daddy mo, may oras pa ba sa inyo? Oo, meron pa. Meron pa naman. May paglaro, that time, yung malalaki na, hindi na, na yun eh. Oo. Pero nung dati, meron pa rin. Naigawa pa nga kami ni Daddy ng yung gawa sa karton na castle ng mga laruan namin. Oo. May time pa siya sa ganun, pati mga carpenter, nagka-carpenter siya. Meron pa rin siyang ginagawa. Sulit naman yung mga panahon na andito pa siya noon di ba? Saka sa comics minsan, meron din si Dading yung hindi naman siya talaga yung sobrang tutok. Mabilis lang talaga siya mag-drawing, pero meron din siya mga time na, kunyari weekend, meron, naman si Daddy. Kumbaga may family time pa rin siya kahit pa. Natatandaan ko na lang noon, nung nasa pabrika siya, minsan umuwi siya na, may dala lang na, hindi kami na ibibili kasi ng laruan ng time na yun tapos kami ng mga time na yun, kaya naging siya, talagang, naging creative siya. Minsan mag-uuwi yun ng box na i-build niya. Gagawin laruan namin, parang gagawin castle na gano'n. Tapos mga lata na ginagawa niyang toy car. Nilalagyan niya ng gulong. Mga ilang taong ka nung nag-umpisa na siya mag-drawing sa comics? 1981, ako na. 5 years old. 5 years old lang. Kunti pala yung naalala mo nun. 81 1981 siya. Lagi ako nakatabi kay Daddy nun. Siguro nga, baka nakaka-irrita na ako ng time na yun. Kasi hindi ako maalis. Talagang, as in, nagdo-drawing siya. Talagang nandyan ang mukha ko. Minsan sasabihin, doon ka nga. Sabihin na sa akin. Lalo na, nung mga kasagsagan ng hawak niyang nobela, marami. Parang ayaw na siguro noon. Pa-istorbo. Minsan nagsasara na siya ng kwarto. Oo. Nakaka-tension tsaka stressful din yun sa dami ng ginagawa. Iruin mo yung grabe. Pero marami kong natutunan sa kanya sa kapapanood pang nagano. Itong basement. Dito sa basement na to, animation table nandyan. Hindi na yung drawing table sa comics. Bali sa animation lang siya gumagawa. Dito sa room na to, dito sa basement. Sabi ni Jerome, dito daw sa basement gumagawa si Mang Clem.
dito raw niya nilalak na yung pinto pagka may mga ano siya, deadlines na siyempre ayaw pa istorbo. Ay, mga gamit ko dahil. Ito mga lumang gamit ni Mang Clem eh. Oo. So, ito yung basement. Yan. Kung saan dito gumagawa si Mang Clem ng animation. Ito, makakagila pa ako ng ano. Yung Bago wala si Daddy, nakakagila pa ako nito. Ito, nakakagila pa ako nito. Ewan ko kung saan kanino ko ba nabili ito. pentel brush yan eh. Ito, mga ano na to, rare finds na to. Ako kaya, meron akong binigay kay dati yung mga speedball na pen tip. Ito yung ano, Binigyan ko sa nun. Higgins. Oo nga, no? Tagal niyang ginamit yan. Pero ni minsan di gumagawa ng ano dito, comic si daddy mo. Ano na lang? Mga ng comics yun. Mga doodle-doodle. Doodle na lang, mga comics. Pero, yung ginawa niya kasi kila Joel, doon pa tayo sa kabila na. Pinagurian siyang the best comic illustrator of the last golden age of the Philippine comics industry. Anong pakiramdam, Jerome, na ang kanyang ama isang mahusay na rebuista? Of course, proud. Ano pa nga lang nag-aaral pa lang ako dati, mga classmate ko pag nalaman na Anak-ano yung tatay ko yun, yung Clem Rivera. Talagang hindi sila makapaniwala pagkatapos yung meron pa akong naging kaibigan dati na talagang gustong nagpupunta sa bahay namin. para lang makita yung original. Pag pumupunta ka ng Gasi, may nakakakita na ikaw ba anak ni Mang Clem? Or pinapakilala niya muna na ikaw yung anak niya? Minsan sa pagkuha ng script. Tutoy ka pa nun eh. Kaya High school lang. Oo. Nasa teens. Kasi ako nasa 20s na nun eh. Magawa na. High school lang kami. So Kami magkakapatid. bawat mga editor, yun yung kung saan lang siya meron siyang ginagawang nobela, doon ka lang pupunta. Pagkatapos sa sa cashier. Kasi Tatanggap na sa bicycle na. Sa bicycle na. Oo. Tapos meron kaming pinagpapalitan ng cheque dati. Diretso din sa bangko din. So yun nga, both nawala, di ba? Si daddy mo at si mommy mo. So, ano yung mga naging feeling mo nun? Ang panahon na yun? Nung nawala si mami, mabigat na sa akin kasi ako yung yung nagkasakit si mami, laging wala ako sa bahay, lagi ako nasa trabaho. Kaya ang pangit. Pero may baby ka na nun, di ba? Wala pa? Wala pa. O, nasa trabaho ka lang. Oo, nasa Pero trabaho. andito rin si daddy mo, no? Mas nauna kasi nanay mo, di ba? Kaya pala, kailan pala namatay yung nanay mo? July 28. Mas nauna siya, no? 2019, Mas nauna siya. Tapos uli yung so ano ang naramdaman mo nung nagpagkasunod silang dalawa? Mabigat. Talagang disoriented kasi especially sa case ko dahil matagal akong kasama lang si daddy at mami. Unlike yung mga kapatid ko, mas nauna nang nag-asawa kaysa sa akin. Hiwalay na sila. Oo, nakabukod na sila, may pamilya na sila. Oo, kaya sa akin talagang nag-iisa ako ng time na so ikaw pala yung parang nag-handle ng ibang responsibility. Ako rin ang nag-alaga kay mami nung time na narata yun sa diabetes. Grabe, Kumbaga, nakikibalita ako sa mga kapatid ko. Hindi ako yung parang sila, Jacob, na yung mga kapatid ko, lagi silang present. Yung nandiyan si mami kapag kailangan ni mami yung mga anak. Ako hindi, pangit nga nun kaya sisisi ko nun. Patapos, di ganun nga, gagawin ko. Sana kay daddy babawi ako kapag may mga event, may mga ganito, lagi akong pupunta na. Tapos nangyari naman yung COVID, ganun din. Parang wala pang 2 taon, si daddy naman sumunod. Ayun, meron ka bang gusto sabihin sa nanay at tatay mo ngayon kung sakaling hindi sila sa paligid? Lagi ko naman inaano yun. Tuwing meron akong lagi akong
Kunyari, meron akong mga desisyon gagawin. Iisip ko lagi yun kung ano kaya sasabihin ni daddy, ano kaya ang sasabihin ni mami, ganito. Tama kaya yung gagawin ko. Lagi ako nag-ano yung, kumbaga kasama na sa prayers mo na. Oo, dapat lang talaga. Kumbaga, lagi kang nag-iisip. Kung si daddy kaya gagawin yung ganito, kung ganito kaya. Tapos, lagi ako nag-ano no. Simula nang nawala sila kasi nga, dati nung nasa animation ako kay daddy, kunya may kukunin akong trabaho, meron akong gagawin bago. Lagi ako maghihingi lagi ako ng advice kay daddy. Kunyari, may nakuha ako dating project na magdi-design ng lahat ng karakter sa buong. Tinanong ko muna si daddy kung paano ba sistema kapag ganito. Humingi ako ng advice. Kasi nga ayokong yung kahit sa sarili ko na alam ko naman gagawin, kaya lang iba yung may opinion ng mas better kan sa'yo. Oo, mas may iba yung approach nila sa ganito. Siyempre, magandang boost din yun kapag nagtatrabaho. Sino ba mas naunang nasa animation pumasok? Si Jet o si Jerome ang unang-una sa Pasay sila. Tapos pagka-graduate ni Kuya Jeff, parang ilang taon lang siya sa engineering, nag-animation na rin siya. Tapos noon, mga year 2000, mga ganun, nung gumraduate ako. Ako nga nag-aaral pa ako. Gusto ko nang tumigil kasi nga naiingit ako sa kanila nag-animation na sila Manlalaki lang kinikita ng mga panahon na yun. Naiingit ako. Gusto ko nang tumigil. Tumawag pa ako sa mama ko noon. Gusto ko na yung enrollan. Tumawag ako kay mami. Sabi ko, mami, titigil na ako. Trabaho na lang dito. Kaya lang, ayun naman, pinatapos na niya talaga ako. Pero sa palagay mo, malaki ba kinikita ni daddy mo nun compare sa nag-animation siya? Yung nag-animation? Hindi, nung animation, malaki din ang kinikita niya. Pero nung nasa comic siya, yung panahon na yon, malaki yun kasi tatlo kaming nagka-college sa play kami. Tatlo kami sa college. Tapos yung bunso namin sa private pa nag-aaral yung babae. Diba ulit pangalan? Si Parel. Kaya maganda niya ng mga panahon. Yung golden age talaga ng code. Mensahe sa kanila. Oo, yung hindi mo nasabi ng mga panahon na nandito sila. Pinapakita namin yon sa sa gawa na lang. Hindi namin gaano sinasabi. Hindi talaga namin kinalakihan Parang ang dating sa amin nun, parang masyadong cheesy. Yan ba parang pag in-express mo parang cringy Pero alam naman nila yon. In many ways na ipaparamdam namin yon. Hindi man madalas nasasabi. Lang. Mensahe ko sa kanila, nagpatuloy naman kami ng ayos ngayon, gaya ng gugustuhin naman nila na mangyari. Hindi naman nila, yun ang siguro, kung makikita nila kalagayan namin ngayon, matutuwa sila. Lalo na ngayon, may apo na rin sila, na bago. Oo. Kung ilang apo na ni yun? Ay, marami na sila. Sabi siya. Dami na pala. Marami na Hindi niya naabot. Madami na yung clan niya. Hindi niya naabot yung iba Aling nobela yung pinaka-extreme, yung hinahawakan niya nagpapahirap sa kanya? Palagay ko, ewan ko lang kung nahirapan siya talaga, pero sa tingin ko lang, yung sigurong Shogoro, tsaka yung sequel niya, yung Okawa. Kasi ang mga eksena doon, madalas labanan tsaka sa mga arena, yung mga sa medieval yun ang setting siya matao. Pagkatapos madetalye yung mga costume. Mga ganon. Tapos kung saan siya uhugot ng mga references, may idea ba? Si Matienzo, yung kapartner niya dati na writer, si Ross Matienzo, nag-provide ng maliit na booklet lang na may mga costume ng mga medieval na mga ancient Rome. May mga nakuha siyang konti, pero from there, talagang inimbento niya na yung iba. Kasi palagay ko naman, na lang yun. Since si illustrator, talagang tingin niya pa lang, makukuha niya agad yung detalye. Ultimo yung mga yung mga haligi ng mga ancient Rome, di ba? Yung mga Corinthian, ano ba yan? Yung mga pillar. Oo, grabe. Titindi na. Nakikita ko ngayon magawa. Amphitheater, yan. Originally, yung bahay pala na
kung saan gumagawa ng comic si Mang Clem. Dun sa kabila, ito yun. Oo, matagal kami doon for more than mga almost buong karir niya sa comics din niya ginugol doon sa bahay sa labas. Oh. Nung nalipat kami dito nung sa animation na kami. Siguro mga na yon. Mga late 90s o early 2000, mga ganun na. Tapos sabi niya, since nabago na raw yung lugar, nawala na daw yung bakas ng kung saan ginagawa ni daddy niya lugar na yung comics. Oo, na. Puro animation na, ang mga nakikita dito. May mga nasalba ng mga tools, mga ilan-ilan dyan, yung mga pens, mga brush, natin pa rin. Ngayon, si daddy mo, since nasanay siya dun sa traditional, mga panahon na yon, di ba, comics. Tapos, biglang naging mayroong technology. Alam ko, madali lang naman siya nakapag-adjust eh. So ngayon, yung sa'yo, anong pagkakaiba nung noon sa ngayon? Pagkakaiba nung noon sa ngayon, dati ang mga artists, kagaya ni daddy ko, talagang sila, nagre-relay sila sa nila, creativity nila, tsaka sila, parang may photographic memory siya. Yung pag tinignan niya minsan, alam na niyang i-drawing yun sa papel. Unlike yung ngayon, talagang dependent tayo sa search mo sa Google every time na kailangan mo ng reference, di ba? At saka kaibahan pa nga ngayon, talagang lagi mga re-reference. Hindi kagaya dati. Si daddy, one time may reference niya. Next time niya i-drawing niya yun, natatandaan na niya. Yan talagang talent. Napaka, lalim at husay ng niya, photographic memory. Lang. Ang napapansin ko kasi sa mga kabataan, pag meron silang inidolo, nagiging na lang sila nagiging panatiko. Siguro, may papayo ko, talagang matuto silang i-appreciate yung iba't ibang genre. Na wag mag-stick sa isa lang kasi sa paraan na ganun, doon ka mas mag-grow. Mas dapat mas nakikita mo yung mas magaling kang pumuri kaysa mag-criticize. Kasi ganun si daddy yung si daddy lang yan, nagki-critic lang yon kapag talagang hiningi mo. Pero kapag nakakita ng trabaho yon, talagang kung ano yung good aspect ng trabaho, yun ang tinitignan niya. Hindi niya tinitignan kung ano yung halimbawa tumingin ka sa isang drawing, kung ano yung hindi mo alam na nagagawa niya, yun ang i-appreciate mo. Instead na pintasan mo siya doon sa halimbawa, meron kang advantage doon sa area na yon, tapos pipintasan mo, yun, ang stiff nun. Instead, ang tingnan mo, yung nagagawa niya na hindi mo nagagawa. Sa ganun parang kamag-doon. Ako dito, walang katapusang pag-aaral yan Yung lagi namang walang limit ang pagdodrawing, wala namang limit ang imagination ng tao. Kaya, kung ikaw nagpupursige kang pag-painting o sa animation, talagang gawin mo yung kumbaga, huwag kang mag-settle dun sa eto na ako. Gawin mo yung kung ano yung pinakamataas na level na kaya mong gawin dun sa branch ng art na yun. Kumbaga, mag-master ka doon. Pag-iyan mo po. Oo. Saka, stay away sa mga negative. Ayun ang stopper ng pangarap yun. Salamat sa mga umiidolo sa natin namin. Siyempre, nakakataba ng puso.
At saka sa'yo, Thundercats Joe. At saka sa siyempre sa kay God na at least magsusurvive tayo kahit na konti ang projects. Minsan, ganun talaga sa animation. Pero nakaka-cope naman, ayos naman. Unang-una, yung Thundercats joke. Kaya mag-like and subscribe kayo kay Sir Joey. And also, papasalamat din ako lalo na doon sa mga sa social media na nag-share ng mga drawing ni Daddy, mga originals ni Daddy na sineshare niya sa Facebook. Maraming salamat sa inyo kasi kahit paano yung legacy ni Daddy nakakarating sa mga bagong generation sa tulong na rin ng mga tao niya. Kaya thank you sa inyo lahat. Salamat, Thundercats Joe. Like, share, and subscribe. Salamat din sa pagpapa-unlock yung dalawa.